Si Dan Idoria nakikinig. Happy morning, Miss Horizon Chaser. Bakit naman? Hindi nagana ang streaming mo. Kailan ako mag-guest sa program mo? Okay, Dan Idoria. Ano pa nangyari sa live streaming? Ganun lang po talaga, teknolohiya po yan. Hindi natin hawak at okay, nasaan na? Okay, pagpatuloy natin. Dan Idoria, minsan mag-guest ka. Anytime, nandito lang kami. Okay po, nasaan na ba tayo? Yun na, yun na. Itong quarry dyan sa Angono Rizal, isa ka pa. Ilan pa po ang mga may tagapagsira ng ating kalikasan na pinagkakakitaan? Eh, hindi naman kasalanan ng mga grupo ng Lapards na yan o may-ari ng kumpanya ng quarry na yan kung meron po silang mga permit, di ba? Eh, sino ba ng negosyanteng ayaw? Nagsisikap ka nga na magtayo ng negosyo, kuha na ng permit, 'di ba? So, ibinigay naman sa'yo, edi kalayaan mo na yon para ituloy. Kaya gobyerno, paano ba? Paano bang gumawa ng tama? Paano po ba tayo maituwid natin ang ating mga pagkakamali nung araw kung wala tayong ginawa kundi magkonsente? Di ho ba? Eh, wala na. Isa ka pa, mandaraya ka pa rin. Dapat po ang gobyerno, nasasandalan po yan. Ang gobyerno, wala yang ginawa kundi humanap ng magagandang bagay. Para sa bansa, para sa tao. Pero tingnan niyo po ha, develop ngayon itong mga politiko natin ng kung ano-ano mga proyekto, di ho ba? Bakit sila nakatutok doon? Na ang dami-dami naman po ng mga taong nasa lansangan ng mga kapwa natin mga kababayan. Di ho ba? Parang feeling po ng inyong lingkod, nanloloko, pandaraya. Kasi alin ba ang mahalaga? Ang buhay ng ating taong bayan o itong mga magagandang mga proyekto po nila na nakikita po natin na paunlad na paunlad para na tayong mga alien. Para na tayong ano, ang dami ng mga proyektong itinatag ng ating gobyerno pero ang dami rin nagugutom na naglalakad din sa lansangan. Hirap na nga po kami. Happy morning team in action. Sakit sa dibdib makita dahil ang aming nais nga pangsamantalang tulong, no? Kaya kahit nung isusubo ko na lang, kapag may nakita kang namamalimos, ay ibibinibigay na lamang po. Lagi kong tinatanong, anong ginagawa ng DSWD? Bakit hindi sila nagsisipag araw-araw na manamput o damputin itong mga kababayan natin na nasa lansangan na namamalimos? Pero ang daming proyekto, ang daming project, bilyon-bilyon. Alin ba ang mahalaga? Ang buhay ba ng tao o yung pag-unlad po natin? The more na umuunlad, parang ang dami po yatang naging namamalimos, di ba? Siguro naman po bago tayo magtayo kumbaga sa tahanan, sa bahay na lang ito para madali maintindihan. O yung mga politiko po natin, bago po kayo gumawa ng proyekto, ito, tingnan nyo muna inyong palibot. Sa loob na lang ng bahay nyo, kunyari, lalabas ka ng bahay, todo postora ka. Diamond pa suot mo, ang bango-bango mo pa. Tapos, sa loob ng bahay mo pala, ang dumi-dumi. Hindi ka nagpupulot ng mga kalat. O ganun din yun sa inyong kapamahalaan. Halimbawa, dito sa Quezon City or sa Shaw Boulevard. Ha? Sino ba mayor natin ngayon dito? Ha? O, Mayor Abalos, halimbawa. Okay. At ang DSWD, kasama dyan, ha? President Noynoy Aquino, the third. Kasama ka, ikaw ang presidente eh. Okay. Ang daming project. Pero makita mo sa lansangan, kahit saan ka magpunta, ang daming namamalimos. Bakit hindi yun ang tutukan ninyo na bigyan ng proyekto? Paano nyo maging gawing tao? Itong mga tao na. Yung nagugutom, na hindi alam saan pupunta. Anong mga proyekto meron kayo? Doon nyo dapat ipondo yan. Kasi kapag naging tao ang mga mukhang grasa at ang mga namamalimos na yan at nagkaroon ng dignidad sa kanilang sarili at sila may mga puhunan o anuman, nag-automatic yan, naaasenso po tayong lahat, di ba? Ma-improve po lahat. Ang dapat ma-improve, wala nang tamad. Wala nang namamalimos eh. Kasi may mga pera yan, kanya-kanya ng ayos tayo sa ating sarili. Di ba? Di asensado. Di high-tech tayo. Di ho ba?
Ba't din ninyo naisip po yan? O tulad na lang sa Cebu City, aba, aliw na aliw pang inyong lingkod kahapon. At may babalitaan po tayo na may tatalo sa Mall of Asia. Naku, napakalaki po na-improve ng Cebu City doon, no? Na-develop talaga at hihigitan ang Mall of Asia po natin. Pero po, nakakalungkot, mismo sa gilid ng kalsada kung saan naroon ang inyong lingkod, no? At may isang pamilya na mamalimos ang sanggol, ang dumi-dumi, ang anak niya natulog sa kalsada po. Kanang wabay makain, mga Bisaya din ha. Unya, dagko kaayo ang ilang gidevelop doon, no? Yung Mall of Asia daw. At ano pa, mga establishmento kalalaki. 'Di ba parang ang hirap po isipin tayo mismo mga kababayan natin, hindi tayo nakapagpatayo sa ating lupain. Tapos malaman-laman natin mga dayuhan po palang may-ari. Tandaan natin, the more na may malalaking development dyan, mas maraming magiging slave. Okay lang kung slave ka, pero malaki sweldo. Di ba? Yun po ang hirap intindihin. Kaya pandaraya yun ang tawag doon panluloko. Sino mga manluloko? Yung mga nasa ahensya ng gobyerno. Paano ba ninyo ginagamit ang pondo? Mas mahalaga pa ba yung mga material na nakikita ninyo, yung mga maganda sa mga mata ninyo, yung mga kumikinang dyan, mga buildings na kung ano-ano, kaysa doon sa mga taong nakikita natin sa lansangan na ang dudungis, hindi alam saan pupuntahan. O sabihin na natin, crab mentality ang mga ito, kaya naghirap Iyon na nga anong proyekto meron po kayo para ma-change po natin yung mga pag-iisip ng mga taong ito para po sila mangarap na. Di ba? O di tambakan nyo ng mga psychiatrist. Lakihan ang sweldo ng mga psychiatrist. O yung mga nag-aaral ng ano dyan, turuan, mga doctors natin, lakihan ang mga sweldo para magsipag at doktorin itong mga taong grasa natin. Di ba? Doon ilagak ang pondo, mga psychiatrist na magtutuwid ng mga kaisipan ng mga crab mentality natin mga kababayan. Di ba tama ba, Chris? Kapag naituwid ang mga kaisipan ng mga ito, buhusan nyo ng pondo mga yan, o kaya namang ayaw sumunod sa inyo, di meron silang paglagakan, may materhan sila na tahanan na doon sila matutulog at kakain. Maging healthy man lamang, di ba? Bago po tayo magtayo ng kung ano-ano. Ay nako, ang hirap isipin. Okay, wala na pong oras at sana po yung mga manluloko dyan, yung mga pandaraya na ito ay mahadlangan na natin. At simple lamang, gamitin po natin ng common sense para hindi po tayo pasukin nito mandarambong na ito na mga anak na po ni Taningning. Diba? Kaya huwag tayo magpaloko. Kaya maraming nanluloko dahil tayo po ay nagpapaloko. Okay, ang inyong lingkod po ito at makakasama niyo po kami lagi every Friday. Marami po salamat sa mga masusugid po nating taga-subaybay at narito lang po at maasahan ninyo ang katapatan po natin. Pag-ibig ang susi ng kapayapaan sa mundo. Bye, we love you all.